Greetings mga kababayan! Ito po sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang ating pong usapin sa episode nito ay may kinalaman po sa marami nating mga natatanggap na mga katanungan o mga request tungkol po sa tinatawag nating panluloko ng isang tao o tinatawag nating swindling. O sa batas po natin, sa ating revised penal code, ito po ay maituturing na mga estafa cases. Estafa. So, ano ba yung estafa? Estafa po, ibig sabihin, nagkaroon ng swindling o panluloko. No? Na kung saan, ay yung isang tao ay nabiktima po sa panlulokong ito. Okay? So, kasi po, ito rin po, may kasabihan tayo, sa ating mundo, dalawa lang daw yan. Ang isang manluloko at isang naluloko. Okay? Ngayon, tayo po ay naluloko, no? Dahil kadalasan po, tayo ay, ang essence po rito ay nagtiwala. Kasi po, kung walang tiwala, kung hindi kayo nagtitiwala, mahirap kayong maloko. Okay? Kaya po ang batas ay pinaparusahan po yung taong nanloko at nakapag-incur ng monetary damages doon sa kanyang niloko. Okay? Ayon po sa ating revised penal code, Article 315, ito po very popular sa aming mga lawyers, no? Lalo mas sa mga criminal lawyers, no? Na kung saan marami pong mga areas at iba't ibang mga areas na kung saan ay nagkaroon po ng swindling o panluloko o estafa. Okay po? Ayon sa, generally po, sa Article 315, generally, okay, ang tinatawag nating estafa or swindling is committed, number one, no? Kung halimbawa ay nagkaroon ng unfaithfulness or abuse of confidence. Ibig sabihin nito, meron kang taong pinagkatiwalaan mo. Okay? Dahil tiwala ka sa kanya, sinabi mo, sige, itong pera na ito, itago mo yan at yan ay pambayad mo doon sa pinapalakad ko sa iyo. Nagtiwala ka. Okay? At dahil may tiwala ka sa kanya, pinagkaloob mo. Okay? So, tapos pala, ang ginawa niya, yung pera ay personal niyang inappropriate, hindi niya in-apply doon sa purpose na yun. Okay? So, ito po yung illustration ng halimbawa ay tinatawag ng unfaithfulness, no? Or abuse of confidence, no? Yan, isa rin yan. Pangalawa, by means of false pretenses or fraudulent acts. Okay? So, halimbawa, sinasabi niya na kasi ako nagbigay ako ng ganitong pera kaysa ganito, no? O may bayaran tayong ganito, no? Kaya ikaw naman ngayon nagbigay ng pera, no? At tapos meron palang kalokohan na nangyayari, no? Kadalasan po nangyari ito kasi nga because of trust. Okay? Okay? Ngayon, another is through other fraudulent means. Basta mo pag sinabing fraud, no? May panluloko. Ang fraud, anything that is untrue is generally fraud. So, pag kayo'y nabiktima nito, nagkaroon kayo ng tiwala sa isang tao na pinagkatiwalaan ninyo, at hindi in-apply yung pera na yung pinagkaloob sa kanya, tiwala lang, no? Tiwala, dito po ay magkakaroon po talaga ng issue sa usaping estafa. Kaya po ang mapapayo po sa inyo, kung kayo po ay magbibigay o magtitiwala sa iba, pagkakitiwala niya yung pera ninyo, halimbawa,
diyon sa inyong, kung sino man yan, kaibigan mo man yan, kaibigan mo man yan, o ahente mo, empleyado ninyo, humingi po siya ng pera para pambayad sa ganito, ganyan, may purpose, palagi pong may kasulatan. At doon po sa inyong kasulatan, ipa-acknowledge po ninyo yung receipt. Halimbawa, receive from so and so, in trust, nakalagay po yun in trust, the sum of 50,000 pesos or 100,000 pesos, upang sa ganon, nakalagay doon in trust, ibig sabihin pinagkatiwala mo. Pag ganito, meron po siyang obligasyon na magkaroon ng accounting po sa inyo. Mag-render siya ng accounting. Pag hindi siya nakapag-render ng accounting, wala siyang liquidation, at hindi niya mapaliwanag kung saan napunta yung pera at bakit kulang, ay ibig sabihin yan, ina-misappropriate niya yung pera for his personal gains or benefits. Okay po? Now, dito po sa ating jurisdiction, there are two kinds or three kinds of generally estafa. Okay po? Mayroon tayong tinatawag na pag ang estafa po ay halimbawa committed, nagiging may tinatawag na large scale estafa. Okay? Yung large scale estafa po is if the amount exceeds 100,000, no? Ayon sa ating revised penal code, ito po ay magiging considered ma-classify as large scale estafa. Okay po? Ngayon, meron din po tinatawag natin na syndicated estafa. Ito po may panloloko rin na ito'y involving more than at least 5 or more people na sila po yung nagkonsabahan, no? Upang makapanloko. This is prevalent sa mga tao po na nagre-recruit ng mga kung ano-ano diyang mga minsan ay nagre-recruit sila for overseas o domestic man yan, tapos humihingi po sila ng placement fee o nagbabayad, ibibigay natin doon sa ganito, naghumihingi na minsan 50,000, 100,000, no? Pag ipinaghalo-halo po ninyo ito po ay maituturing na syndicated estafa. Pag ganyan pong mga pang-estafa po, swindling, ang penalty po dyan ay depende po yan sa laki ng halaga na swindle sa inyo. Malaking halaga, no? At the more na malaki yung magiging swindling sa inyo, ay the more din po na mahaba yung penalty. Ano? Bukod sa fine, may penalty po yan. Okay? So, ito po yung ating babantayan kung kayo po ay magtitiwala sa isang tao. Halimbawa rin po, another way of committing estafa is nag-issue kayo ng cheque. Dahil post-dated yung cheque ninyo, okay? Para pambayad sa anumang obligation ninyo. At hindi dapat magpapautang yung binilhan ninyo, no? Ng goods o services kung hindi ka magbabayad at kung hindi ka nag-issue ng cheque, no? Now, it turned out pala na at the time na in-issue mo yung checking iyon, wala ka palang pundo. At nag-due date nito, no? At due date nito ay alam mo wala kang pundo, tumalbog. This is already a prima facie case na nagkaroon ng estafa. Bakit prima facie lang? Because you are given the period of 90 days or 3 months na para i-good yung depende po sa demand letter na para i-good yung inyong yung tumalbog na cheque. Kung hindi man, ay maaring hahantong yung kaso ninyo sa estafa. Okay? Another instance po na maaring maging estafa ang kaso ninyo. Halimbawa po, kayo pumunta sa restaurant. Okay? Umorder po kayo ng pagkain. Okay? Nung nabusog po kayo, ay wala pala kayong pera. Wala kayong pambayad. Ay hindi po maaring maghuhugas na leko ng pinggan. Kasi ito po ay isang krimen. Estafa po ito. Ganon din po kung kayo nakatira sa isang hotel, inn, no? O kayo'y nasa apartment house, no? Hindi kayo nagbayad, basta na lang kayo tumakbo
umiwas kayo sa inyong upa, nagtago kayo, hindi inyo pinaalam sa inyong sa management ng hotel or inn o sa may-ari ng apartment na kayo pala'y aalis, may utang pa kayo, basta na lang kayo tumakbo. O, iniwanan ninyo ang inyong pagkakautang. Ito po ay istapa or a form of swindling. Marami pong mga klase pong istapa. Meron nang pong nagpapaanggap na sasabihin niya, o ako, abogado ako, o ako, engineer o doktor. So, humihingi siya ng benefits pa niyan, may pinabayad siya. Nagbayad ng, halimbawa sa abogado, nagbayad ng attorney's fees o acceptance fees. It turn out naman pala na hindi naman talaga abogado. Ginamit niya yung kanyang pagkakunwari, no, para makapangloko. Ito po is, again, a form of istapa. Halimbawa po, nagbenta sa inyo ng lupa na hindi naman kanya. O kaya, yung ahente, wala naman siyang authority to sell the land. Ito po ay, again, istapa rin po ito. So, marami pong sanga-sanga po yan. Meron din pong istapa na it would be committed against a minor, na yung bang nauto-uto ninyo yung bata, minor pa, sabihin mo, may babayaran tayong ganito, bumili ka ng ganyan. In short, nauto-uto ninyo yung minor, naloko ninyo. That could also be a form of istapa. So, ang dami pong mga ways kung paano kayo makakapag-commit ng istapa. At ito po ay depende po ang penalty po nito. Mind nyo, ito po isang criminal case. At doon sa nabanggit po natin cheque kanina, na nag-bounce yung cheque, yung sinasabi nating istapa na kapalit ng sale of goods or services, iba rin po yun sa bouncing check law, no, Batas Pambansa 22. No? So, yung sinasabi nating istapa rito na nag-bounce ka ng check, nagbayad ka ng goods na hindi sana pinakawalaan yung merchandise na yun kung hindi ka nag-issue ng cheque, but only to find out, alam mo naman pala at the time na wala kang pondo, nag-issue ka ng cheque. And this could be a case for istapa in addition to yung ating violation of Batas Pambansa bilang 22 or the bouncing check law. So ito pong mga basic po ito sa ating mga kaso na may kinalaman sa istapa or swindling. Tandaan po natin, kayo po ay hindi maloloko kung kayo ay hindi magpapaloko. But nonetheless, marami pong beses na kahit na tayo minsan nag-exercise ng due diligence, okay? Nag-exercise ng caution para wag maloko. Pero kung minsan po, dahil tao lang tayo, mahina po yung ating, minsan yung ating damdamin, naawa tayo, naniniwala tayo, gullible tayo, no? Basta naniniwala na lang tayo. Minsan dyan, merong iba ay nagpakita lang ng titulo, na peke pala, naniniwala ka agad, o sige, bilhin. Ito po is a form of istapa. Kaya wag po kayong basta-basta na lang dadali. No? Kailangan you have to be careful and exercise the necessary due diligence upang sa ganun kayo po ay hindi mabiktima ng swindling. Another. At kung kayo po ay, lalo sa ating mga employer, no? O sa ating mayroon tayong mga employees, no? Palagi nating tatandaan na, o kaya mayroon tayong mga agent, no? Ay palagi nating tatandaan, the moment na nagbigay kayo ng pera, it should be in writing. At kung ang purpose ng pera is for other purpose, may pambayad ba o ano, palagi po nakalagay doon, receive interest, pangalan ninyo. Take note po of the word interest. Interest, kalagay nun, for the purpose of, lagay po nyo doon kung ano yung purpose ng pera. Ito ba ay filing fee? Ito ba ay pambayad kung saan-saan? At kailangan, ito yung kadalasan ginagamit na advance. Kung advance, it could be, interest in advance. Halimbawa kasi, kailangan talaga mag-advance dahil hindi pa alam kung magkano talaga ang total payment. Halimbawa, kailangan niya ay 50,000. Pero
hindi niya sigurado kung 50,000 ba o 70,000, binigyan mo ng 80,000. So, may obligation sa ngayon na dahil nakalagay doon sa inyong kasulatan, ito ay in trust for the purpose of pambayad at dapat mag-render siya ng accounting, no? Pag natapos yung purpose nung bakit mo siya binigyan ng pera. Pag hindi siya nakapagbigay ng accounting o kung nagbigay man ng accounting, sablay yung kanyang accounting, hindi ma-reconcile, no? Ang tinanggap niyang pera sa iyo is, for example, 80,000. Ang resibo halimbawa nasa 50,000 lang. Ano nangyari sa 30,000? So, in this particular case, this could be a prima facie case or prima facie evidence na nagkaroon ng swindling o nagkaroon ng commission of crime of estafa under our revised penal code. Okay po? So, hanggang dito na lang. As usual, kulang po tayo sa oras. At sana po sa episode nito ay nagkaroon tayo ng kaalaman, panibagong kaalaman upang sa ganon tayo po ay magiging responsible na mamamayan at upang tayo po ay hindi basta-basta na lang mapagsamantalahan. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.